Sa isang payapang baryo sa Mindoro, dumating ang isang lalaking inakalang nagbago na mula sa madilim na nakaraan. Sa mata ng lahat, siya'y magalang, matulungin at tila'y isang bagong tao. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, may tinatagong kasamaan na hindi akalain ni Numan. Sa mundong puno ng sikreto at kasinungalingan, may mga kwento ng krimen na hindi mo akalaing totoo. Mga kwento ng kasakiman, pagtataksil at hustisyang matagal bago makamtan. Dito sa Dark Side TV, ilalantad natin ang madilim na katotohanan. Si Renato de los Santos, isang 26 na anyos na dating bilanggo, ay muling nakahanap ng pagkakataong magsimula ng tahimik na buhay sa Mansalay, Oriental, Mindoro. Sa tulong ng isang pastora, ipinakita niya ang mukha ng pagbabago, magalang, palakaibigan. Noong ika-6 ng Setyembre, 2008, isang trahedya ang yumanig sa Barangay Bonbon, Mansalay, Oriental, Mindoro. Natagpuan ang katawan ng 7 taong gulang na si Garilin na kalibing hindi kalayuan sa kanilang bahay. Ayon sa mga nakasaksi, bago pa man mangyari ang krimen, huli siyang nakitang kasama ng isang taong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya, si Renato de los Santos. Ayon sa mga ulat, bandang 2:00 ng hapon, umalis si Garilin upang mamitas umano ng bayabas kasama si Renato. Ngunit makalipas ang ilang oras, bumalik ang lalaki mag-isa. Nang tanungin, iginiit niyang nauna nang umuwi ang bata. Ngunit nang magbalik sina Amordelin at ang kanyang asawa, wala si Garilin sa kanilang tahanan. Dito na nagsimula ang matinding pagkabahala at paghahanap. Ilang araw ang lumipas, libu-libong metro ang tinahak, bundok at ilog ang nilibot. Ngunit hindi nila natagpuan ang bata. Hanggang sa mismong salarin na rin ang nagturo kung saan nakabaon ng bangkay. Ang natuklasan ng mga investigador, hindi lang isang simpleng pagkawala, kundi isang krimen na karumaldumal na yumanig sa buong komunidad. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Natuklasan nila na si Renato de los Santos ang huling taong nakitang kasama ng biktimang si Garilin bago ito tuluyang mawala. Sa umpisa, mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa pagkawala ng bata. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unti ring lumabas ang mga ebidensya. Una, lumapit ang mga saksi mula sa barangay. Ayon sa kanila, ilang beses na raw nilang nakitang malapit si Renato sa mga bata at may mga pagkakataong kakaiba ang kanyang kilos at pananalita. Dagdag pa rito, may mga tala sa pulisya na dati na siyang nakulong dahil sa kasong attempted rape, isang nakaraang halos kinalimutan ng komunidad dahil sa kanyang mabait na anyo. Sa police interrogation, pinayuhan siya ng mga opisyal na sabihin ang totoo. Gumamit pa ang mga pulis ng psychological tactics, gaya ng pagsasabi na may nakakita umano sa kanya kasama ang bata bago ito mawala. Sa puntong iyon, hindi na nakapagtago si Renato. Siya mismo ang nagturo sa tunay na kinaroroonan ng bangkay ni Garilin. Ang natuklasan ng scene of the crime operatives, malinaw na senyales ng pananakit at pang-aabuso. Matibay na ebidensya na nagdulot sa pagkakakulong ni Renato habang buhay. Ang dating pinagkatiwalaan ng komunidad, tuluyang nabunyag bilang isang mapanganib na kriminal. Masakit, pero kailangan niyang harapin ang katotohanan. Ang batang si Garilin hindi na muling makakapiling ng kanyang mga magulang. Ang taong inakalang kaibigan at kabahagi ng kanilang simbahan, siya palang mismong sisira sa kanilang tiwala at magdudulot ng pinakamalaking bangungot ng kanilang buhay. Sa harap ng korte, habang binabasa ang hatol na reklusyon perpetua laban kay Renato de los Santos,
Halos gumuho ang mundo ng pamilya. Hindi pa rin matanggap ng inang si Amordelin ang sinapit ng kanyang anak. Umiiyak niyang nasabi, "Akala ko sapat na ako. Bakit niya nagawa to? Maging mabait kami sa kanya, bakit ganon ang iginanti niya?" Maging ang pastor na minsang nagbigay ng tiwala kay Renato, labis ang hinagpis para sa kanya, parang isang taong kanyang inalagaan at tinulungan, bigla na lang kumagat at nagtaksil. Ang buong komunidad nanlumo at nagtatanong, paano nagawa ng isang taong nagkunwaring banal ang isang kasalanang ubod ng dilim? Ang krimen ay hindi kailanman nagbubunga ng kabutihan. Sa huli, ang kasakiman at galit ay nauuwi sa pagkawasak. Ang kaso ni Renato de los Santos ay nagpapaalala sa atin na ang tiwala ay kayang abusuhin ng maling tao. At ang kasalanan, gaano man ito pilit itago, ay hindi kailanman makakatakas sa mata ng batas at ng Panginoon. Naway magsilbi itong paalala. Ang bawat desisyon natin ay may kabayaran. At sa likod ng bawat kawalan, may aral na kailangang isapuso ng lipunan.